marami pong natukoy na problema at pagkakamali yung pong PNP Board of Inquiry. Tungkol po yan sa Oplan Exodus. Mga dahilan kung bakit nauwi sa madugong inkwentro na ikinamatay ng 44 na SAF. Kahit dehado raw, itinuloy pa rin yung operasyon dahil batay daw sa utos ni dating hepe ng SAPO SAF Getulio Peñas, hindi pwedeng i-abort o ihinto ang pagsukol sa mga teroristang sina Marwan at Usman. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Sa tingin ng PNP Board of Inquiry, ang Oplan Exodus ay bigo na bago pa man ito magsimula. Ang sabi sa report, hindi na pamahalaan ng maayos ang mga tropa at hindi sila nakapwesto agad sa tamang lugar, kulang ang komunikasyon, hindi epektibo ang command and control at higit sa lahat, walang koordinasyon sa AFP at sa mga namamahala sa peace talks. Kabilang sa mga nakitang buta sa operasyong ikinasa ng Special Action Force o SAF, lightly equipped daw ang SAF troopers at hindi nararapat sa mahaba ang bakbakan. Tiniyak daw ni dating SAF Commander Getulio Peñas sa tropa na merong artillery o indirect fire support kahit wala pa siyang koordinasyon sa AFP. Hindi rin daw napaghandaan ang bawat panganib na kakaharapin ng SAF sa operasyon. May indikasyon daw na hindi pinakinggan ni Peñas ang pagkontra ng ilang mas mababang opisyal sa ilang detalye ng Oplan Exodus. Sa mismong operasyon naman, nagkaproblema ng maantala ang pagdating ng 84th Seaborne sa kubo ni Marwan. At 13 lang sa kanilang 38 ang nakatuloy. Pero itinuloy pa rin ang operasyon laban sa international terrorist na si Marwan at Basit Usman dahil batay daw sa instruction ni Peñas, hindi pwedeng i-abort o ihinto ang operasyon. Pero pinuri naman sa BOI report na sa kabila ng balakid na patay ng SAF Commando si Marwan. Pagkakamali din daw na umasa ng husto si Peñas sa kadiliman ng gabi para ikubli ang kanilang kilos dahil nang abutan na sila ng pagsikat ng araw, nasira na ang kanilang plano. Kahit alam ni Peñas na pwedeng magkaroon ng pintakasi o yung pagtutulungan ng lahat ng armadong tao sa isang komunidad laban sa iisang kalaban, kapos daw ang paghahanda para rito. Ang sabi noon ni Peñas sa pagdinig ng Senado, nasa 100,000 pesos ang budget para sa operasyon. Pero ang mga nag-imbestiga sa Mamasapano incident, may duda kung ito lang talaga ang nagastos. Ayon sa BOI report, hindi makatotohanan ang halagang ito dahil sa dami ng SAF personnel na kasama na kailangan bigyan ng transportation at bigyan ng pansamantalang tutuluyan ilang araw bago sila mapalaban. Tinalakay din ng BOI report ang paghingi ng tulong ng SAF mula sa AFP. Pwede naman daw sanang nabigyan ng artillery support o paggamit ng kanyon laban sa kalaban dahil malayo naman ang kabahayan at walang sibilyan na madadamay. Pero hindi ito ginawa ng AFP. Nauna nang sinabi ng 6th Infantry Division na may sinusunod silang protocol bago sila magpakawala ng artillery. Ayon sa BOI, walang US troops na kasama ang SAF sa pakikipagbakbakan. Pero merong 6 na US personnel sa Tactical Command Post sa Awag, Maguindanao. Ginamit daw ang eroplano at special technical equipment ng mga Amerikano para makapagbigay ng impormasyon kaugnay sa galaw ng SAF at ng mga kalaban nito. Sabi ng BOI, dahil sa tulong ng kagamitang ito, nakaiwas ang 84th SAC na mapaengkwentro sa mas maraming kalaban. Gaya ng video na ito na nakuna ng GMA News, sinabi ng BOI na tumulong sa evacuation ng mga sugatan ang mga Amerikano. Sa gitna ng bakbakan sa Mamasapano sa pagitan ng SAF, MILF at BIFF, ilang text message ang natanggap ni Peñas mula kay Purisima na naglalaman umano ng maling impormasyon. 9:45 ng umaga, finorward ni Purisima kay Peñas ang text ng kanyang contact sa MILF na hindi raw palalapitin sa mga SAF ang mga MILF fighters. Sinabi rin sa text na mahina lang daw ang puwersa ng kalaban ng SAF. Sa isa pang text message, isang forwarded text din na nagsasabi namang nag-withdraw na ang MILF. Sa palitan naman ng text messages ni PNP OIC Leonardo Espina at Peñas, 1:24 p.m., nagtanong si Espina kung totoong 11 na ang patay sa SAF. Ang sagot ni Peñas, wala pa raw patay. Ang kaso, 1:00 pa lang ng hapon, nagradyo na ang isang SAF trooper na nauubos na raw sila doon. Pino na rin ng BOI ang paggamit ng text message ni Peñas sa kanyang koordinasyon. Sa mga pagdinig kaugnay sa Mamasapano encounter, ilang beses narinig ang terminong time on target, ang koordinasyon ng SAF sa AFP. Ang paliwanag noon ni na-resign PNP Chief Alan Purisima at ni Peñas, ang ibig sabihin nito ay magsasabi lang sila sa AFP kapag narating na ang target.
Pero ayon sa BOI report, hindi malinaw ang kahulugan nito dahil sa konseptong time on target, nasabihan na lamang ng SAF ang militar tungkol sa operasyon noong meron ng bakbakan kaya hindi na rin nakapaghanda. Sandra Aguinaldo, Nakatutok, 24 Oras.